Welcome sa ating Bible Mentor Session. Alam nyo, minsan iniisip natin kung yung mga kwento sa Biblia na 2,000 taon nang nakalipas, konektado pa ba sa atin ngayon? Well, dito sa pag-aaral natin ng Luke chapter 1, makikita natin na sobrang relevance nito sa buhay natin. Okay, simulan natin sa isang tanong na baka tumatama sa'yo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang invisible ka? Nasa gitna ng lahat ng ingay at gulo ng mundo, parang walang nakakarinig sa'yo? Lalo na yung mga nasa itaas, yung mga may kapangyarihan. Parang alam ba nila na nag-exist ka? You know, yung feeling na yan, yung pakiramdam na yan na parang nawawala ka sa ingay, hindi yan bago. Sa totoo lang, yan mismo ang setting ng isa sa pinakamalakas na kwento na naisulat. At ang simula nito, hindi isang malaking pasabog, kundi isang simpleng bulong lang. Dito na tayo papasok sa kwento. Samahan natin ang isang napakabatang babae, si Maria. Tingnan niyo yung ginawa niya. Naglakbay siya palayo sa sentro ng lahat, papunta sa isang maliit na bayan na halos walang nakakakilala. Isipin niyo yung biyahe na yon ha, mula sa pamilyar na lugar, papunta sa hindi mo alam, doon sa tinatawag nating laylayan. At exactly doon sa lugar na yon, pinili ng Diyos na simulan ang kanyang revolusyon, isang revolusyon ng pag-asa. At doon sa laylayan, may isang tahimik na pakikita. 2 babae lang, si Maria at ang kamag-anak niyang si Elizabeth. Sa culture nila noon, madalas wala silang boses. Pero sa simpleng tagpong ito, kumilos ang banal na espiritu at ipinakita ang isang pambihirang plano na sinimulang na pala ng Diyos. At pakinggan niyo to. Yung sinabi ni Elizabeth, hindi lang yan simpleng hi o hello. Isa itong napakalakas na statement. Sinasabi niya na yung pananampalataya mo, kahit pakiramdam mo ang liit-liit mo at parang walang nakakapansin sa'yo, nakikita yan ng Diyos. At mahalaga yan. So, anong sagot ni Maria? Hindi lang siya nag-thank you, bigla siyang umawit. At yung kanta niya, grabe. Para siyang naglabas ng isang anthem na babaliktarin ng lahat ng alam ng mundo tungkol sa kung ano ba talaga ang kapangyarihan. Okay, himayan natin tong awit na to, ang Magnificat. Hindi lang ito basta-bastang kanta, guys. Ito ay isang manifesto, isang deklarasyon ng kung paano gumalaw ang Diyos at kung ano ang itsura ng kaharian niya. So tingnan niyo tong comparison, dito talaga makikita yung, alam mo yun, yung malaking pagkakaiba sa sistema ng mundo, ang bida, yung mga proud, yung mga nasa trono, yung mayayaman, di ba? Pero sa kaharian ng Diyos, boom, binaliktad niya lahat. It's a total reversal. At ito guys, ang malinaw na paalala, ang misyon ng Diyos ay hindi lang pang-spiritual. Sobrang concerned niya sa mga totoong problema at injustice na nakikita natin araw-araw. Mula sa mga pamilyang walang makain hanggang sa mga biktima ng isang sirang sistema, para sa kanila ang Diyos. Pero teka, hindi pa tapos ang kwento. Habang si Maria ay kumakanta ng pag-asa, may isa pang karakter, si Zacarias. At siya, 9 na buwan ng tahimik. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa pagdududa niya. Tingnan natin kung paano nagbago ang lahat para sa kanya. Imagine, after 9 months of silence, ang tanging hiningi sa kanya ay pangalanan ng anak niya. At nang sinuway niya ang tradisyong at isinulat ang simpleng mga salitang, ito, ang pangalan niya ay Juan. Biglang bumalik ang boses niya. At ang una niyang ginawa, nagpuri sa Diyos. At yung awit naman ni Zacarias, para siyang propesiya. Malinaw na sinasabi niya, ang pagsilang ng anak niyang si Juan, yan yung sign na malapit nang dumating ang totoong liwanag. Si Jesus, siya yung magdadala ng tunay na pag-asa sa pinakamadidilim nating mga sitwasyon. So, itong awit ni Zacarias, hindi lang ito para sa kanya. Nagbigay ito ng isang napakakalinaw na misyon para sa anak niya, si Juan. At alam niyo ba, yung misyon na yon, yun din ang misyon na ipinapasa sa atin ngayon. Ano ba yung ihanda ang daan? Simple lang. Ito yung panawagan sa atin na gumawa ng paraan para mas madaling makilala ng mga tao si Jesus. Sa isang mundo na puno ng sakit, pader at mga hadlang, tayo ang gagawa ng tulay. So heto na ang hamon sa bawat isa sa atin. 3 bagay lang. Una, tingnan mo ang kapwa mo, lalo na yung mga nasa laylayan. Pangalawa, ipanalangin mo sila, maging tulay ka sa panalangin. At pangatlo, kumilos ka, maging kamay at paa ka ni Jesus sa mundong ito.
Hindi tayo taga-nood lang, kasama tayo sa misyon. So, sa pagtatapos natin, yung tanong ay hindi lang tungkol sa nangyari 2,000 years ago. Ang tunay na tanong ay ito. Kung sinimulan ng Diyos ang isang revolusyon sa pamamagitan ng isang bulong ng isang simpleng babae, ano naman ang gusto niyang gawin sa pamamagitan ng boses mo dito, ngayon?